Ito yung gamit sa school. Dokumento, oh. Kailangan na ng perma. Wala ka naman sila. Ayan. Chiki! Kakuha na kayo mana. Magpapasuldo na. Perma. Pero mahe. Spread na yun. Perma may Jerry Boy talaga. Nandura tayo sa bagong Ayan. video. Ito yung ginawa ko sa sa Quezon High. 2003. Yung mga booklet na ginawa ko. Remembrance souvenir ito. Yung check, hindi kailangan. Yan, tapon eh. Gusto na makakakuha. Kailangan pa naman may-ari. Oh, kung sino makakakuha ng checking ito, inyo na. Sabi yaman nun. Inapamigay. Ang chiki. Ay, KS. Kailangan ng perma ng may-ari. Yan sa akin. Hanapin nila. Tumingin ka nga dyan ang pangalan ay basahin mo. Joshua Francisco. At ilalagay din natin para si Jacqueline lumuwag ang kanyang pakiramdam. Bakit? Sino ba yun? Kasi nga, yun yung supposed to be bibili nung nag-una kong binenta yung pocketbook, yung ano ba yun, yung publishing ko. So, hindi ako hindi umuo siya. Tapos, wala na akong nabalitaan. Pero, pinadalhan ko pa baka sakali. Hindi ko lang nare-receive. Since wala pa, talagang wala. Sa wala. Go. Kaya si Jacqueline, medyo nagpapanik. Tulala si Hala. Tapon eh. What is global warming? Well, based on our research, global warming is an increase in overall average atmospheric temperature of the Earth that causes corresponding climate change, changes. Ay, sulat ito sa akin ng aking anak. Hilaan mo na. Lipas na yan. Bato ka dyan. Diyan. Oh. Ang bitapon niya, doon na kayo. School yan. Ito na. Uy, meron pang may kakalahati na makukuha ko dito, at kakalahati na yung cheque. Kakalahati na ang makukuha ko, ang habol ko. Dito sa checking ito at kakalahati na ang natira. Magkasaya. Parang nakakahinayang naman siya itapon, oh. My God! Pinabalik mo ako, namatay lalo. Hindi ko na pwedeng ibenta sa museum at sinusunog ko na. I've been here! Bye. Ginagawa ako. Sino yan? Gusto daw. Doon sabi ako panganay. Tinex mo na na si Madel. Hindi nga sumasagot sa tawag. At sino naman yun? Nagre-resita ba yun? Nagbibigay ba kay mami ng gamot? Pupuntahin, pakukuha na naman siguro si mami ng gamot. Pupuntahin na naman dito. Ay, hindi, may utang yun. Kasi Nautangan si mama. Hindi nga sumasagot sa tawag. Hindi nga ya. May utang yun. Sige, nautangan si mama. Nautangan. Kailan utang ni mama? Kailan? Minsan. Sino ko anong gamot? Mm-mm. Bayad yun. 5,000. Pinawithdraw ni mami sa bangko. Tumawag sa akin yung magbabangko. Sa iyo pinaano? Sa akin tinawag nung may ng bangko. Hindi naman yun ni mami. Kung totoo nga pinapawithdraw ni mami. Ibig ko sabihin, pinapawithdraw nga ni mama, inutangan si mama, binigay niya, kaya utang niya yun, yung withdraw yun. Ibig sabihin, Hindi pa, sinisingil na niya si Madel. ay ibig sabihin Hello na po. yun, Kayo po gamot. si Model? Pinapupunta po kayo dito ni mami sa kanila? Pinapupunta po kayo ni mami dito sa bahay? Si Clarny po, si Mami Clarny. Clear name? Clarny po.
Si Clearning po. Talaga. Opo. Yung pinagdadalhan po niyo ng gamot. Hindi kilala. Yung kasama po sa bahay. Pagkala. Anak niyo. Hindi niya kilala si Hello Clearning. po. Kapatid, sabi mo, Nanay ni Mama din. nanay ni Jerry talaga. Ay, pinapapunta na po kayo dito ni Mami. Pumunta daw po kayo dito. Aha. Opo. Apa. Daw. Robot sila. And that may result from the greenhouse effect. Another meaning is by 1983 as a name for overall rising temperature and attendant consequences as a result of human activity. Hana. Saan mo na? Namatay. Sabi mo kayo Mami, papatay. Uy, galing sa Kabayan Central. Video ko yung sinusunog ate. Teka lang, galing sa Kabayan Central, galing kay Armin Santiaguel. Ayan, sinulatan niya ako. Ayan o, ayan, yan ang proof. Ah, tinong kami dito, susunod. Ah. Kita na, hindi ko. Tiga kita eh. Diba eh? Yan. Agricultural practices primarily from burning fossil fuels. Yan ang katulong ko sa pagsunog ng bahay. Gusto mo, sumama na rin ako. Ah. Kung nakakalakad si namin, sabihin, ba't na kayo nagsunog? Ayun ay ano, talagang hindi nag-aano ng mga papel niya. Sige yung undo. May hindi na kita bilbil. Kasi the last time kita. Sige. Thanks. Burning fossil fuel. It melts permafrost, which many houses are built upon. The smallest change in our life can make a massive difference to our planet. Hi, once again, this is yours truly, Clarissa talaga for Lifestyle Lucena. And today, I want to present something different. Diba I mentioned that we went to Barangay Ibabang Dupay. That's the barangay beside the SM Mall. You know, it's really a challenge how to catch up with knowledge and familiarity that I lacked before. I didn't pay attention to. That's why I cannot blame those who have said, nako, may pagka-retarded talaga ako because, you know, an ordinary person who has grown up in his or her hometown like Lucena City should know where each landmark is, and I didn't. So, why don't you view these clips along with me and we'll figure out what is common knowledge to some, but for us, diba, it's a revelation. Like, nung nandun ako, challenge far out, MC ng QMC, I've known it as Quezon Memorial Center, and now it's Quezon Medical Center for some time na, and I haven't paid attention. Sa totoo lang, talagang pumapasok dito, lumalabas dito, and dapat gawan ko ng paraan. And one way of doing that is 100% physically, emotionally, and psychologically present whatever I am doing. So, nung nagkumuha po kami ng coverage sa Barangay Ibabang Dupay, nakilala ko doon, hindi na pala si Kapitan Haka, so si Kapitan Buenaliki na pala. Sus ko, ang dami-dami ko, nalipasan na talaga ng panahon yung mga na alam ko. Kasabay ko din na lumalago, kasabay ko din na tumatanda.
nagbabago din talaga ang takbo ng buhay dito sa Lucena City. One way of catching up is through these events na nagpapakilala, kagaya ng umagang iyon na nagpakilala ang mga kagawad. Hindi ko alam na ang nag-iisang pinakamagandang kagawad pala ng Lucena City ay si Kagawad Dada Cabana dahil wala nang iba. 'Di ba? Alam niyo ba yon? Kayong mga taga Lucena, I'm sure alam niyo, kami lang talaga ng mga nitwits. Hindi namin alam, kagaya ng mga nagpapakilala, si Dr. Romeo Maanyo. Nakita ko siya kakwentuhan siya ni Colonel Alamag. Even then, nakikita ko na siya, kaya lang I wasn't paying attention. But this time, nakita ko siya at nalaman ko nga na director siya ng Quezon Medical Center before and ngayon ay tumatayo siyang consultant dito after na nag-retire siya. Nagnanais siya na makapaglingkod sa ibang pamamaraan dito sa ating lungsod. Kagaya po ni Kapitan Marquez ng Barangay 4. Although nakikita ko siya palagi, hindi ko naman nabibigyan ng maayos na pagpapakilala. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in.